Evening po, Madam Secretary. You're talking about unbundling, ano yan, per annum, annual report nila, monthly pa, paano po? We can, right now kasi ang hinihingi namin kung mag-unbundle sila as of right now kung sa presyo nila. No? DOE can actually, ang adjustment kasi natin that is every week, no? Nag-i-increase or nagbabawas tayo every week. Actually, kung gusto ko rin ng DOE, we can ask for it every week also. So, as of right now, yung una is ang unbundling ng presyo ngayong as of the date of na ni-request namin yung unbundled report nila. So, it's possible hindi kasi kailangan yan annual or monthly. Can be as short as weekly. Talaga, ha? Short as weekly. Opo. You're referring, ma'am, sa implementasyon nung circular na DC 2019-05-0008, right? Ni Alcusi, right? Yes, sir. Okay. Opo. Meron kaming bagong circular actually yung mga last month na issue. Ano yan? Pareho ba lang ho ang wordings niya o may mga binago po kayo? This is based on the ruling ng Supreme Court na inallow na siya. No? Alright. So, kasi di ba nag-away-away? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We know. Yung Opo. unbundling. Opo, we know. Tapos, ngayon po, may, actually, yung last communication na namin sa kanila, yung format ng unbundling nila, i-fill up nila yung format and binigay ng DOE and then they submit it to us. We're expecting that this week, actually Monday pa eh. So I have to check on that. Pero doon po sa inyong inilabas na sa inyo na po, kayo na pumirma ng naturang circular, kayo na pumirma nito, pareho ba yung provision sa penal sanction? It is based on ano lang. Yes sir. Yes sir. Kasi doon kay Alcusi circular, alam ito ni Rino David Rino Abad, no, I'm sorry. Abad, Rino. Yes, Rino Abad. Alam niya ito kasi kasama siya sa bumuungan nito. At dito po, may mga provision na ang hindi susunod ay pwedeng makulong kung kakasuhan nga ng DOE at meron pa mga multa na mga babayaran. So, kung dito ho rin kayo nagbabase, ibig sabihin, talagang merong penalty ito. So, ang tanong po ngayon, ang tanong dito ngayon, gaano kayo kaseryoso na gamitin po ang provision ng batas at ipatupad itong circular ninyo at anong deadline ninyo? Meron pong kung andyan yan po yung rule, then we apply the rule. Hindi naman, it's not a matter of choice, Kung ano yung regulation, that's the regulation. Now, how to determine the degree of their culpability is dependent on ang assessment ng DOE at kung dadalhin pa yan sa korte, then that's an assessment ng judge. But yes, the law applies to all naman. Okay. So, kapag sila ay sumagot na dito, meron ba kayo talagang deadline na ibinigay? And pag ba sila nagbigay ng unbundled pricing nila, will you make it public? Meron pong, yun po yung pinag-uusapan ko sa mga lawyers ng DOE. Kung ano yung extent ng tawag dito? Industry confidentiality, tsaka ano yung pwedeng i-public siya. So, kasi nga, Fred, nakasuhan na dati, no? Yes, ma'am. So, we're very careful na rin na hindi rin kami magbabiolate ng mga ganyan ng mga industry secrets na kailangan. At we're balancing din. Pero yes, as much as we could, gusto namin na transparent lahat para makita talaga ng tao bakit ba umaabot sa ganyan yung presyo. Okay, kasi kung itatago yan, talagang wala tayong tiwala sa oil companies natin. Opo. Ma'am, kasi dito po, sa nakalagay sa unbundling order na ito, for the oil company, kasama dito for charges, other imposed, including marketing cost and oil company profit margin. Mahaba-haba ito from letter A to letter J. So ito ho, pareho lang inyong hinihingi dito, basically, di po ma'am?
Opo, makikita kasi yan sa lahat ng hinihingi. Actually, pati yung costing ng goods mo no? Yes, ma'am. Pati ang kung ano yung landed cost mo, no? Kung Yes. magkano siya kasi Import cost, foreign cost, insurance, etc. Opo. Apa. Madali kasi monitor yan kasi may importation documents no sa POC So pwede namin ibangga dyan. So sa kung magkano yung kita nila at gastos nila, that's what we want to reveal also. Kasi kailangan din malaman ng mga tao, ano ka ba, 10% ka, 20% or 5%. So, yun po sige. yung kailangan na i-maintain natin at the very least na mababa. Kasi in times of energy emergency, yun yung talagang pinupush ko. Dapat pag energy emergency, walang kumikita ng malaki dito. Pag good times, well, unregulated kayo. Pero pag bad times na energy emergency, dapat may control ang gobyerno kung magkano yung kita ng oil companies. Kaya nga, dapat niya i-unbundle para makita namin at pasabihan kung sino yung mga profiteering. No? Okay. Again, when do we expect this, ma'am? Kailan po ulit, ma'am? Pakiklaro lang. Within the week, ang expectation ko na mabigay na sa akin yung final report. Alright. And Sige then, kung kulang nga naman, kung mayroong company, then we will also say kung sino yung hindi masabi. Okay, sige po. Ma'am, ito lang po, pakiklaro lang po. Yung pong paghingi natin ng nod, ng pahintulot sa Amerika para po sa Russian oil na ating gustong angkatin. Can you explain, please? Kasi nag-embargo sabi ng US dati, walang pwedeng bumili galing Iran, Russia, at kung anumang country. So, binabawalan nila. So ngayon, ang ginawa ng Pilipinas, kinausap, I think through our embassies, kinausap, mabigyan ng window na wag nang iban ang pagbenta sa Pilipinas. Binigyan po yan hanggang April 11, I think. No? So ngayon, hinihingi ulit na bigyan na naman ng window para makabili. Kasi si Petron, nakabili kasi sa Russia at lumobo talaga yung supply nila. Bakit, ma'am, kapag ba hindi po pumayag ang Amerika, ano mangyayari? For on the part kasi ng mga private companies natin, tulad ng Petron, medyo hindi sila confident bumili pag wala yung pag-lift ng window. Kasi baka kasuhan ang private entity natin ng US. On the government side naman, I think, di ako DFA, pero I think it's more of like diplomatic channels. Ang tinatanong nga ako sa Senate the other day, kung gobyerno bibili, kailangan pa natin ng paalam. My opinion is hindi na kailangan kasi government to government naman yun. Pero we have to respect kung ano yun din yung pamamaraan ng diplomacy natin. Okay, pero practically, ma'am, dito, kaya ka humihingi ng pahintulot dahil sa embargo na pinatutupad ng Amerika sa mga kaalyadong bansa nila para po sa pag-aangkat ng langis from Russia. Kasi yung, I understand, yung mga hindi naman nila kaalyado, patuloy lang po nag-aangkat from Russia, di po ba? Opo. At ang irony niyan is sila naman may pakana ng gera nito. Ngayon, kailangan pa natin magpaalam. Ang dating, ma'am, kasi parang, di ba sa iba, no? Sa iba, sa mga, ang dating kasi para tayong tuta ng Amerikano dito Parang we are at their mercy, Parang ganun nangyayari, Kasi they caused the increase, actually. Sila nag-cause ng increase ng presyo ng langis at ng limitation ng supply. And now we are asking, let's say, a window pa para makabili sa ibang sources dahil nasara nga yung source natin. So yes, I understand. Parang kung anong our oil industry and the economy of the country, parang nakasalalay po sa Estados Unidos. Yes. Paano ho namin dapat intindihin yan, ma'am? Oo nga po. Oo nga, Secretary. Paano?
Because Oo. for me, ako bakit umakyat yung presyo ng langis? Because US, Iran, and Israel war, na? In the Middle East. Now, bakit nagkaroon tayo ng limitation ng supply or may mga cancellation ng orders natin before? Because of the US, Iran, and Israel war, no? This has been caused by the Middle East war. Yung problema na we are suffering now, no? Nagiging mahal ang presyo, hindi dahil sa hindi lang because of any actions within the Philippines, it's because of the war in the Middle East talaga. Opo. So ngayon po, nagpo-problema tayo. Naghanap tayo ng supply at murang supply. And one option of that is countries na may embargo yung Amerika na pinagbabawalan sila or magbenta sa atin or pinagbabawalan tayong bumili sa kanila. Now, one good option also for Russia, for Petron is to buy crude oil from Russia kasi available siya at ang price medyo mas reasonable siya. Mahal pa rin pero at least nandyan siya, no? So, ngayon po, nangyayari, we are trying to find solutions for problem caused by the war in the Middle East, which was because of Iran, US, and Israel, no? Ngayon po, bibili tayo, naghahanap tayo ng solusyon sa problema na kinos ng gera na yon. Ang isang solusyon is to buy from Russia. And now, in order for us to buy from Russia, we have to ask for a window pa na i-allow tayo bumili doon. So medyo full circle ang dependence natin. Yes, ma'am. Okay. Bitter pill talaga, no, to swallow at this time. Anyway, so ma'am, ganito na lang po. Meron kayong pinirmahan pong agreement, no, with the OTR and the ICT. Yung 10 pisong fuel cost subsidy, sa manggagaling ang pera dyan, ma'am? Ito po is from PNOC po. Ang PNOC is a government a corporation under DOE and DOF, ano. So meron silang available na funds, so gagamitin po yung funding na yon para tulungan yung LTFRB na makabigay ng 10 peso discount for jeepney drivers, jeepneys natin. Opo, so PNOC, ma'am, GOCC po ang panggagalingan ng pondo para po dito sa subsiding ito. And ang detalye po ng implementasyon, sino ma'am? DOTR po? Paano? It's naman. It's through our MOA. Meron kaming agreement din. Ang implementation nito, ginagamit po yung system ng Land Bank. Ang listahan ng jeep galing po sa LTFRB, DOTR. Tapos yung listahan ng gas stations galing po sa DOE. Okay. Magkano ma'am ang paunang pondo po na ilalabas dito ng PNOC? I think ang kinalculate namin yan more or less mga 1 billion to 1.5 billion. Okay. Sa pauna po, no? Kasi nga ngayon po yata ito'y pilot pa lamang na programa. Pero ang pilot yan, mga 1 week lang. Tapos pagka next week, hopefully, kung wala na kaming nakikitang problema sa system, then we'll start expanding. Ang target ko sana niyan, Ted, is by end of month, kumpleto na siya, the whole country. Oo. Ma'am, kasi may problema po sa iba, ha? Yung mga nagpapakarga, una, hindi lahat ng gas stations kasali dito. Pangalawa, yung jeepney driver, paano yung kanya pagpunta doon, hindi naman siya napapa-full tank lagi. Alam niyo ho yun, paano kung bawat biyahe pakarga, paano po yung sistema? Ang allotment nila is meron silang 150 liters na pwede silang humingi ng discount. Bakit siya 150? It's around 5 days na biyahe at 30 liters every day ang calculation namin yan. No? So ang 150 na yan, hindi siya nag-expire na one time, big time lang siya. So from Monday up to Monday up to Sunday, pwede mong kunin yung 150 mo. Pag hindi mo naubos ng Lunes, pwede ka magpakarga Tuesday and then Wednesday until maubos mo siya. Pag naubos mo na siya by Friday, hindi ka na pwede magpakarga ng Saturday or Sunday. Pero pag hindi mo rin naubos by Sunday,
may panibago ka ng mga 150 pagka next week, no? So, nagro-rolling lang siya. So far naman, ang out of the 52 gas stations along the routes of our jeepneys, sign up naman sila lahat eh. So, ang lahat na gas stations na nasa ruta po ng mga jeep natin is naka-sign up. Sige po, muli kaming gagawa po ng panayam po no, sa ilang pang mga kagawaran para po sa mas detalyado pong paliwanag nga, no? Opo, yes, ma'am. Pero yung sana said, kung if they have concerns, kasi yun yung gusto rin namin malaman kung ano yung mga kailangan namin i-improve. Kaya nga siya tawag na pilot para at least pag-roll out sa buong bansa, medyo maayos na siya. Yes, ma'am. Buti yan na mabigyan kami ng feedback para ma-improve namin bago namin pa ipalawakin pa yung discount. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Will do. Sige, ma'am. Ma'am, salamat po. Despite your very busy schedule, kayo po may panahon po para sa aming katanungan, ma'am.